Bagamat malaki ang nagagawa ng salapi upang matugunan ang ating mga pangangailangan, halimbawa kung ikaw ay mabigat ang pagkakasakit mo, meron kang mabigat na karamdaman, at maaaring makatulong sa iyo ang salapi mo para humaba-haba pa ng konti ang buhay mo. O, di ba ganun yan mga kapatid? Practical lang yan. Na may mga pangyayari sa buhay na kung wala kang pera, hindi mo na kaya ma-hospital, mamamatay ka na lang. Kung may pera ka, ma-hospital ka, kaya kang gamutin, nagbabayad ka, medyo haba pa ng konti ang buhay mo. Subalit alam natin, mga kapatid, na dumarating ang panahon sa malaot madali, matagal man o mabilis dumating, ang magiging dahilan ng kamatayan natin, pagkakasakit din, di ba? At yung anumang panghihina ng katawan natin. Kahit na nga yung mga mayaman, di ba? Namamatay din dahil sa sakit. Yung iba, bata pa nga eh. Mayaman pero bata pa. Nagkasakit. Dinala pa sa abroad. Wala rin nangyari. Patay rin. Di ba? Yan ang limitasyon ng pera. Kahit mga milyonaryo, di ba? Maraming pagkakataon na walang magagawa ang pera kung talaga nakatakda ka ng mamatay sa sakit mo. O yan ang isang pangangatwiran na hindi matututulan, mga kapatid. Na kahit hindi na tayo gumamit, kahit hindi ka na gumamit ng talata ng Biblia, common sense na lang yan. Nakikita natin sa paligid natin. Kaya mga kapatid, ang limitasyon ng pera, ang hindi kayang sagutin ng pera, pag-aralan naman natin para lalo maging matibay, mga kapatid. Tingnan natin ang sinasabi ng banal na kasulatan. Tingnan natin sinasabi ng Biblia, mga bagay na hindi masasagot ng salapi ayon sa Biblia. Kahit hindi na nga yung Biblia, hindi ba? Kumbinsado na kayo eh. Pero maganda makita natin. Para makita natin yung sinasabi ng Biblia at ano ang mas importante. Ano ang mas mahalaga sa buhay natin. Bukod dun sa pera, yung pera ano lang yan. Kahit wala ka nga yan eh. Tingnan nyo mga kapatid. Sabi nga rito, sa araw ng paghukom, hindi mo kailangan ng pera. Diba? Walang magagawa sa salapi at ang mga kayamanang panlupa. 3 punto lang ito mga kapatid. At alam nyo to. Kailang minsan natatabunan tayo ng kagipitan sa buhay, nauuna natin ang salapi. Hindi masasagot ng pera o kayamanan ng ating kaluluwa. Hindi mabibili ng salapi ang mga kaloob ng Diyos. Kukuha lang tayo ng mga halimbawa para magkaroon tayo ng matibay na pundasyon na okay, kailangan natin ng pera, kailangan natin magtrabaho, kailangan natin na meron tayong pansustento financially, pero alalahanin natin ang mga katotohanan ito. Na sa araw ng paghukom, walang magagawa sa salapi at ang mga kayaman ng panlupa. Ang dakilang kaarawan ng Panginoon ay malapit na. Malapit na at nagmamadaling mainam. Sa makatid bagay ang tinig ng kaarawan ng Panginoon, ang makapangyarihang tao ay sumisigaw roon ng kalagim-lagim. Pag dumating yan, dakilang kaarawan ng Panginoon, mga kapatid, yan yung paghukom. Pati yung mga makapangyarihang tao, sisigaw doon ng kalagim-lagim. Pag sinabing makapangyarihang tao, lalo na sa mundong ito, hindi ka magiging makapangyarihan kung wala kang pera. Maraming pera yan, mga kapatid. Pati sila sisigaw ng kalagim-lagim pagdating ng araw ng paghukom. Tumalon tayo sa verse dyan din, no? Sa verse 18 na. Kahit ang kanilang pilak o ang kanilang gintuman ay hindi makapagliligtas sa kanila sa kaarawan ng kapuotan ng Panginoon, kundi ang buong lupain ay masusupok sa pamamagitan ng apoy ng kanyang paninibugho, sapagkat wawakasan niya, oo, isang kakilakilabot na wakas nilang lahat na nagsisitahan sa lupain. So kahit ang pilak, kahit ang ginto, hindi makapagliligtas. So wala dyan. Sa araw ng paghukom ay walang magagawa ang salapi. Alam natin yan. Pinapaalala lang po sa atin yan, mga kapatid. Sapagkat lalo na sa panahon natin ngayon, maski naman nung unang panahon talagang priority ang kumita ng pera. At kung minsan yung pagkita ng pera na ipagpapalit ba sa pagdalo sa pagtitipon. Di ba? Eto pa, hindi masasagot ng pera o kayamanan ng ating kaluluwa. Alam din natin yan. Pero pinapaalala lang po muli sa atin. Mismo ang Panginoon Kristo, sabi niya,
sapagkat mapapakinabangan ng tao na makamtan ang buong sanlibutan at mapapahamak ang kanyang buhay. Ibig sabihin, patanong yan, no? Ano daw mapapakinabangan? Ibig sabihin, walang mapapakinabangan ang tao kahit makamtan niya ang buong sanlibutan, pero mapapahamak ang kanyang buhay. Yung buhay dito, mga kapatid, pansinin niyo sa Ingles, kaluluwa yan. Maging sa pagkakasulat niyan sa wikang Grego, tumutukoy yan sa kaluluwa. Ano kwenta nung salapi natin, ng kayamanan natin, ng mga naimbak natin, kung hindi naman tayo maniligtas? So nakita niyo, no, mga kapatid, hindi masasagot ng pera o kayamanan ang ating mga kaluluwa. At hindi mabibili ng salapi, mga kaloob ng Diyos. Hindi mo mabibili ng salapi yan. So ito, may isang kwento rito, mga kapatid, sa Biblia, na may isang pangyayari nung panahon ng mga apostol. Si Felipe, isang alagad ng Panginoon, nung si Felipe nangaral sa Samaria, maraming nakonbinsya ron na naging mananampalataya. At si Felipe nakagawa ng mga himala ron. At maraming naging convert doon. Tingnan po natin. Gamitin natin ang Revised Tagalog Popular Version. Isang kwento to na madali namang unawain, lalo na gamit natin ang Revised Tagalog Popular Version. Makinig po kayong mabuti, mga kapatid. No? Medyo mahaba to, kaya ginamit natin yung Revised Tagalog Popular. Doon may isang lalaking ang pangalan ay Simon. Doon sa Samaria, may isang lalaki daw pangalan Simon. Noong una, pinapahanga niya ang mga Samaritano sa pamamagitan ng salamangka. Ipinagmamalaki niya na siya'y may taglay na kapangyarihan. Salamangka, magic. O kaya, practice sorcery. May mga spiritual na kapangyarihan. Black magic. Ika nga. Talagang kumakarga siya ng kapangyarihan. May sa mga masasamang espiritu. At pinagmamalaki niya na siya may taglay na kapangyarihan. At pinapakinggan naman siya ng lahat. Mula sa pinakamababa hanggang sa pinakadakila, ang lalaking ito, ang tinatawag na dakilang kapangyarihan, ang kapangyarihan ng Diyos. Sabi nila, so yan, tanyag siya sa lugar na yun, sa Samaria. Mahabang panahon, ding sila'y pinahanga niya sa pamamagitan ng kanyang salamangka, kaya't siya'y patuloy na pinapakinggan nila. So may impluwensya itong si Simon. Ngunit nung ipangaral ni Felipe ang magandang balita tungkol sa pag-ahari ng Diyos at tungkol kay Jesucristo, sumampalataya at nagpabautismo ang mga lalaki at babae doon sa lugar na yon, sa Samaria. Doon sa lugar ni Simon. Pati si Simon, isipin nga ninyo, pati si Simon na salamangkero ay sumampalataya rin. At nang mabautismo na patuloy siyang sumama kay Felipe, humanga si Simon na makita niya yung mga himala na ginagawa sa pamamagitan ni Felipe. O, na nangyari? Nang mabalitaan ng mga apostol sa Jerusalem na tinanggap ng mga Samaritano ang salita ng Diyos, sinugo nila roon sina Pedro at Juan. So, nabalitaan sa Jerusalem. Doon sa Samaria, may mga may mga nanampalataya na rin. So, nagpunta si Pedro at si Apostol Juan. Pagdating doon, ipinalangin ng dalawang apostol ang mga Samaritano upang sila'y tumanggap din ng Espiritu Santo, sapagkat hindi pa ito bumababa sa kaninaman sa kanila. Sila'y nabautismohan pa lamang sa pangalan ng Panginoong Jesus. Ipinatong nila Pedro at Juan ang kanilang kamay sa mga Samaritano at tumanggap ang mga ito ng Espiritu Santo. Nakita ni Simon na ang Espiritu'y pinagkakaloob sa pamamagitan ng pagpapatong ng kamay ng mga apostol. Kaya't inalok niya ng salapi sina Pedro at Juan. Ito na, mga kapatid. Nakita ni Simon, naging interesado si Simon. Inalok niya ng pera si Apostol Pedro at si Apostol Juan. Ano na naging reaksyon ng dalawa? O, ito muna. Bigyan ninyo ako ng kapangyarihan. Kapangyarihan ito upang ang sino man patungan ko ng kamay ay tumanggap din ng Espiritu Santo. Sabi niya. Ito reaksyon. Sinagot siya ni Pedro, mapapahaba ka, ikaw at ang iyong salapi, sapagkat inakala mong mabibili ng salapi ang kaloob ng Diyos. Ibig sabihin, hindi mabibili ng salapi ang kaloob ng Diyos, kaya pinagalitan siya ni Apostol Pedro. Sabi pa, wala kang bahagi ni karapatan sa bagay na ito, sapagkat alam ng Diyos na marumi ang puso mo. Pagsisihan mo ang iyong kasamaan at manalangin ka sa Panginoon na naway patawarin ka niya sa masama mong hangarin. Dahil nakikita kong inggit na inggit ka
at bilanggo ng kasalanan. Nakita nyo, mabigat yung binitawan ni Pedro. Sumagot si Simon, idalangin ninyo ako sa Panginoon para hindi ko sapitin ng alinman sa mga sinabi ninyo. So yan, nakita nyo mga kapatid, simple-simple, hindi mabibili ng salapi ang mga kaloob ng Diyos. So yan mga kapatid, ang lesson natin tungkol sa money answers everything. Pero hindi pa tayo tapos mga kapatid. Ano naman ang mahalaga ngayon? Paano natin dapat haharapin ito? No? Ito sa aral mensahe natin. Number 1 mga kapatid, papaalala ko lang sa inyo, baka madinig nyo gamitin ng isang pastor ito. Huwag niyong paniwalaan yan na yan ang dapat na maging prinsipyo. Ang salapi ay sumasagot sa lahat ng mga bagay. Hindi naman totoo yan eh. At hindi nagkamali ang Biblia. Sapagkat yan kung babasahin natin sa konteksto, hindi prinsipyo yan ang dapat nating unawain at tanggapin. Kundi yan inilahad lamang ni Solomon ang kanyang obserbasyon. Yan ang ginagawa ng mga tao na ang focus nila dito lang sa sanlibutan ito. Na ang kapistahan ay ginagawa sa pagtatawa at ang alak ay nagpapasaya sa buhay. O di ba puro ganun lang ang gusto ng tao? Pista, alak, inuman, at ang salapi ay sumasagot sa lahat ng mga bagay. Puro pera-pera lang. Ini yun. Ito ang dapat sa atin mga kapatid. Number 1, umiwas sa pag-ibig sa salapi. Ito mga kapatid, paalala ko sa atin to. Sa 6:10 o 6:6 hanggang 10. Ang sabi ni Apostol Pablo, dadapot ang kabanalan na may kasiyahan ay malaking kapakinabangan. So yung kasiyahan, ano ibig sabihin ng kasiyahan? Contentment. Yung kabanalan, yung pagiging makadiyos. Kung makadiyos ka mga kapatid, meron kang pananampalataya, tas dagdagan mo ng kasiyahan, contentment, masiyahan ka kung ano meron ka, malaki raw ang pakinabang yan. Sapagkat, bakit nasabi ni Pablo yan? Sapagkat wala tayong dinalang anuman sa sanlibutan at wala rin naman tayong mailalabas na anuman. Alam natin yan mga kapatid, alam naman ng mga tao yan kahit hindi nagbabasa ng Biblia. Pero ngayon, muli pinagtitibay sa ating mga puso at isipan na yan ang salita ng Diyos. Dito sa sanlibutan ito, isinilang tayo na wala tayong anuman. Kahit anak ka ng mayaman, wala kang, nung lumabas ka sa bahay bata ng iyong nanay, wala ka namang hawak na kutsara. At wala rin naman tayo may lalabas. Pag namatay tayo, kahit gaano kaganda ang ataol natin, lahat ng kayamanan natin, lahat, kung meron man tayo may iwan na yan, wala na. Wala nang kwenta yan para sa atin pag namatay tayo mga kapatid. Dahil hindi na natin madadala yan, hindi na natin may lalabas yan. Kaya ang payo sa atin, ngunit kung tayo'y may pagkain at pananamit, ay masisiyaan na tayo doon. Yan ang contentment mga kapatid. Having food and clothing, with this, we shall be content. O meron ba kayo pagkain? Sobra pa nga yung iba sa inyo sa pagkain di ba? Kaya nga meron tayong diabetes, meron tayong high blood, di ba? Tumaas ang mga uric acid natin. Bakit? Kakakain. So nakita nyo mga kapatid, kung may pagkain ka, meron kang damit, makontento ka na roon mga kapatid. Simpleng pamumuhay, yung pagiging kontento. Di ba? Importante yung mga basic needs natin, pero dapat makontento tayo. Tingnan nyo, bakit ba kinakailangan makontento tayo? Kasi may panganib kapag tayo naghangad ng higit pa. Dapat ang mga nagsisipag nasang yumaman ay nangahuhulog sa tukso at sa sino at sa maraming mga pitang hangal at nakasasama na siyang naglulubog sa mga tao sa kapahamakan at kabatayan. Matindi ang talatang yan, Yung mga nagsisipag nasang yumaman. Sino gusto yumaman sa inyo, mga kapatid? Itaas ang kamay. Those who desire to be rich fall into temptation. Nasa panganib tayo na matukso at masilo, matrap tayo sa mga maraming pitang hangal na nakasasama. Diba? Minsan kahit ano na lang, papasukin natin para magkapera lang. At yan mga kapatid na yan, naglulubog sa mga tao sa kapahamakan at kamatayan. Bakit nasabi ni Pablo yan? Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan na sa pagnanasa ng iba ay nangasinsay sa pananampalataya
at tinuhog ang kanilang sarili na maraming mga kalumbayan. Nakita nyo, no? Yung pag-ibig sa salapi, ang sabi rito, no? Ang pag-ibig sa salapi, tingnan nyo, sapagkat, ibig sabihin may kaugnayan yun sa huli niya sinabi, di ba? Ano ba yung huling sinabi ni Pablo tungkol doon sa mga nagnanasang yumaman? Yung mga nagsisipag-nasang yumaman, mahuhulog kayo sa tukso. No? Bakit? Sapagkat ang pag-ibig sa salapi, ibig sabihin, pag nanasang yumaman, pwede kang dumire-diretso dyan sa pag-ibig sa salapi. At ang pag-ibig sa salapi, ugat ng uri ng lahat ng uri na kasamaan. Ang salapi ay hindi masama. Ang masama, yung ibigin mo ang salapi. Tandaan niya, mga kapatid. Sa pagnanasa ng iba, dahil sa pagnanasa ng iba dyan, desire, malalim ang desire nila sa salapi, ano nangyayari? Nangasinsay sa pananampalataya. Ano ibig sabihin nangasinsay? Napahiwalay sa pananampalataya. At tinuhog ang kanilang sarili na maraming mga kalumbayan. Parang tinusok mo ang sarili mo ng maraming kalumbayan. Parang sinaksak mo ang sarili mo ng maraming kalumbayan. Kaya paano natin masasabi na ang salapi ay sumasagot sa lahat ng mga bagay? Maaring mahulog ka pa dyan sa pag-ibig sa salapi. At sa ating huling talata, mga kapatid, ito ang tagumpili ng Panginoon Kristo. Ang buhay ng tao ay hindi sa kasaganahan ng kanyang tinatangkilik. Huwag tayo maging materialistic. Huwag tayo maging makapera, mga kapatid. Hindi masama maghanap buhay. Tungkulin natin maghanap buhay. Pero mga kapatid, lagyan natin ng boundary lahat yan. Yung mga pangarap natin, pag-iipon natin. Sabi nga ng ating Panginoon Kristo. At sinabi niya sa kanila, mangagmasid kayo at kayo'y mangag-ingat sa lahat ng kasakiman sapagkat ang buhay ng tao ay hindi sa kasaganahan ng mga bagay na tinatangkilik niya. Tandaan natin, ang buhay ng tao, wala dyan sa property mo. Wala dyan sa mga possessions mo, yung abundance ng life. Wala dyan. Alam natin kung nasaan talaga ang buhay. Na kay Jesus ang buhay. Ako ang buhay, daan at katotohanan, sabi ng Panginoon. Hindi kayo makararating sa ama kundi sa pamamagitan ko. So yan, paalala lang ko sa atin yung mga kapatid. Money answers everything. Obserbasyon yan ni Solomon. Hindi yan ang prinsipyo na dapat nating panghawakan sa buhay. Diyan po tayo natatapos, mga kapatid. Maraming salamat po. Pagpalain po tayong lahat ng Panginoon Diyos. Tayo po'y muling manalangin.